Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa lahat ng pangyayari dito sa buhay ni Giselle ay talagang pinagsisihan niya ang nagawa niya dito sa kanyang anak. Dito na nga niya nalaman na si Justin talaga ang kanyang tunay na anak at sinabi ito ni Dr. RJ Tanyag sa kanya dahil sinabi ni Chinito dito kay Dr. RJ Tanyag ang lahat ng mga pinapagawa ni Don Pepe. Dito na ginawa ni Don Pepe ang lahat-lahat para dito ay mabuo ang pamilya ni Giselle kung saan sana hindi na lang daw niya nakilala itong kanyang anak. Ganon-ganon lang din naman na hindi sila magkakasama at hindi niya pwedeng yakapin ito. Dito na nga sinabi ni Annalyn sa kanya na maipagpapasalamat niya daw dahil sa talagang buhay ang kanyang anak at nakita niya ito. Pwede pang gumawa ng paraan para sila ay magkabati at dito na nga ay talagang natauhan itong si Giselle sa mga tumawag itong si Eric. Dito na sinabi ni Eric sa kanya na gusto daw makita siya ni Justin at makausap. Ikinatutuwa naman ni Giselle ito at talagang porsigido itong si Giselle na makita ang kanyang anak at mayakap man lang ito sa unang pagkakataon. Dito na ay talagang pinigilan ni Justin na yakapin siya ng kanyang ina. Dito na nga ay talagang aalis na sana si Annalyn pero hindi siya pinaalis ni Justin at talagang andun siya sa mga sinasabi ni Justin dito na masasakit sa kanyang ina kung saan hindi niya mapigilan na sumagot dito at talagang bigyan naman niya daw ng respeto itong si Giselle kahit na hindi niya ituring na tunay na ina. Dito na nga pinipigilan ni Giselle itong kanyang pamangkin na si Annalyn kung saan hayaan na lang daw si Justin para lumabas ang kanyang galit dito kay Giselle pero hindi na po pwede kay Annalyn dahil sa respeto naman daw sa nakakatanda at kung saan ginagawa nga ito ni Justin dahil sa talagang ito yung kinakalakihan niya dito sa US. Hindi katulad sa Pilipinas na talagang igagalang yung matanda at talagang rumespeto. Dito na nga pinapatunayan ni Justin na wala na talagang kwenta ang kanyang ina sa kanya kung saan binuburan niya na dito sa kanyang puso't isipan. Pero hindi ito ang lahat nakikita na kung saan nasasaktan pa rin dito si Justin dahil medyo umiiyak pa rin siya dito kahit na wala na siyang tinuturing na ina pero nandun pa rin ang kurot sa puso't isipan niya na may nanay pa rin siya. Dito na nga kaya makukumbinse ni Annalyn itong si Justin na kausapin ang kanyang ina na kung saan papatawarin niya ito. At si Lynette naman ay nag-iisip sa lahat ng kanyang mga nangyayari sa kanyang buhay at lalong-lalo na sa sinabi ni Doktora Denise. Dito na nga ay talagang gusto ni Lynette na umuwi muna dito kay Annalyn para mabawi ang kanyang kalungkutan at ang kanyang pananabik dito sa kanyang pamilya. Dito na ipinagtataka ni Annalyn ang lahat ng mga sinasabi ni Dr. Carlos Benitez dahil pinayagan niya itong si Lynette na doon muna tumira sa kanila. Pero pakiusap ni Lynette na sana sasama daw itong si Dr. Carlos para wala nang masasabi at talagang pamilya naman niya din ito at mahal niya ito. Dito na pumayag si Dr. Carlos sa lahat ng mga sinasabi ni Lynette kasi ang gusto daw ni Dr. Carlos na gumaling si Lynette at yun lang ang ikakasaya niya. Umuwi na nga sila sa bahay nila ni Annalyn at nakita niya ang Christmas tree at naikwento niya dito kay Dr. Carlos Benitez ng nakangiti. At talagang niyakap siya dito at masayang-masaya itong si Dr. Carlos sa mga improvement ni Lynette. Dito na nga ipinagtataka ni Lynette ang lahat ng mga kanyang nakikita at nararamdaman. Dito na nga kaya ay talagang mag-iisip na naman si Lynette dahil sa hindi na ito aksidente na napatawag itong si Dr. Zoe dito kay Dr. Carlos Benitez kung saan may kaugnayan na talaga ito. Pakakabangan natin ang mga susunod para episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.